Ano sila doon, nagkamali sila eh, no? Kasi ipipilit nila na si Marcos yun. Pero close up, picture, etc., kilos, height, kinis, balat, mukhang mas energetic. Yung unang Marcos nag-ano na eh, parang mamamatay na, yung parang ganun ba. Pitikin mo, tumba yun eh. Yung ganun, tapos ito maghahamon bigla. Gagagaling mo sa ospital, operado ka kunyari. Di ba sabi mayroong ano, diversion, kulitis. May diversion, kulitis siya. O, kaya magaling sila mag-divert ng atensyon ng tao. So ngayon, anong ginagawa nila? Yung inaano nila, para pag-usapan ninyo, si Ko na nahuli na raw, eh, tapos hindi nahuli, tapos nahuli pa rin. O, yun, para pag-usapan. Hindi yung ang pinagtatakpan ay yung flood control mess, no, mga kababayan. Sipin ninyo, pagka ganyang kalaki yung ninakaw, may mga ghost project, ganyang kalaki yung magnitude ng ginawang kagagawahan sa atin. Garapalan na pagnanakaw, plunder to the highest degree, the greatest in our history, the sad part in our history. Hindi yan pwedeng kalimutan ng tao kahit anong diversion ang gawin, no? Part of our history na yan, that there was once upon a time a Bongbong Marcos, merong Kasin na tambaluslos, lahat sila Congress tinawag buhaya, merong Ko nagsalita, nagsalita yung 18, hinarang, merong investigasyon, may ICI, wala namang ginawa. Huhulihin daw lahat. Wala naman nangyari. Wala naman nakulong. You know what? Hindi makakalimutan ng tao. Why? Because lahat tayo na-experience natin yung walang yaan na yan. Lahat tayo na-experience natin. At ngayon, tatamaan tayo ng lahat ng ano na yan. Resulta niya, nabaon pa tayo sa utang. Kaya hindi, kahit anong diversion ang gawin, hindi yan maaalis sa utak ng tao. Hindi mapag-usapan. Sigurado ko mapag-usapan niya umikot ang gulong. Maging presidente ang Inday Sara ninyo. Maging presidente si Inday. Ay, kita mo kundi araw-araw yan may binibitay. Araw-araw may pinag-uusapan. Araw-araw na magparada tayo dyan sa may flagpole ng Luneta. Anong gusto niyo? Piso-piso, isang sampal eh. Ako kahit 100 sampal eh. Bayad akong 100 piso. Sasampalin ko talaga. Pero magdadala ako ng ano, ng kahoy. Nasaan yung pamalo ko? Sampalin ko. Yung mga ganun ba? Kahit sinelas. Tatapa ko na muna sa EBAC. Tapos isasampal ko sa mukha niyan. Pag gagawin kong cauliflower yung bunganga. No? Sa galit ba? Okay lang yan, no? Gawin natin fundraising. Sipin mo, may pumila dyan 1 milyon. Piso, 1 milyon na kagad. Araw-araw, may 1 milyon ka. Sa 30 days na kamo, 1 buwan, meron ka ng 30 million. Eh kung ang bawat isa eh, 5 sampa, 5 piso, 5 times 350 million. Lahat ng pera lang kikitain dyan, dalhin mo sa PhilHealth. Para lahat tayo libre. Kumita ka dyan ng 10 billion, 1 billion, 100 billion, bigay mo lahat sa PhilHealth. Proceeds ba? Kita mo, ang dami niyang sasampal. Meron pa dyan, kunyari, si Congressman, si Governor Chavit, sponsoran niya, 1 milyon na sampal. Yung mga mayaman dyan. Sige, lista-lista, 1 milyon sampal, 1 milyon. 1 million pesos. Gusto nyo, 10 million pesos. 10 milyon yun. 1 milyon tao nakapila, tig 10 sampal. Gusto nyo, suntok pa eh. May pak. 10 ganon. Siguro ang pula ng pisngi, rosy chicks na yan. Hindi kaya, kurutin, hubaran. Sipin mo, presidente ng Pilipinas, nakabrief lang. Anak ng toko, isipin mo yun, first family, nakabrief lang, underwear lang. Kakaya, no? Yan yung tipong, hindi naman French type, pero Philippine Revolution, Philippine type, galit ba? Simbahan, makikialam, tabi muna kayo. Hayaan nyo ilabas ng tao yung galit nila. Let he who has not sinned cast the first stone, slap, make the first slap. Yung hindi, makasalanan ako. Hindi ba, sasampalin ko pa rin yan. Ay, naku, mawalang yan. Basta piso-piso. Baka dyan yung mga businessmen dyan, mga oligarch, mag-sponsor kayo, 1 bilyon.
1 bilyon na sampal yun. O, di ba? Pupunta doon ng tao. Pila-pila talaga. Mamili ka. Magparada tayo doon ng mga 10 o 20. Si Tamba, si BBM, speaker. Senate. Gusto nyo may senator? Yung mga yung mga cabinet secretary. Gusto nyo general. Yan. Lagay tayo ng mga general doon. Wala nang nakabrief lang lahat. Mga medalya, tanggal lahat yan. May mga babae, wala na-underwear din. Animal kayo. Hindi nyo tinratong Pilipino na with respect. Ninakawan nyo, tinarantado nyo. Sa tingin nyo kami, respetuhin namin kayo, tanginin nyo, PI kayo. Kasi, ano gagawin nyo? Kasuhan nyo ako, tarantado kayo. Gamitin nyo yung batas, labas sa akin, ina nyo. Gagamitin ko yung batas laban sa inyo, animal kayo. More than that, the Filipino people can change the Constitution, can amend the Constitution, can abolish the Constitution. Ina nyo. Ina nyo. Galit kami. Hindi nyo ba naintindihan yon sa gobyerno? Galit kami. Anong gusto nyong mangyari? Tatawanan namin yung ginawa ninyo? Tapos bobolahin nyo kami ngayon? Puta na. Hindi nyo sabihin kung patay na o incapacitated. Bobola-bolahin nyo kami ng picture ng mga arte-arte. Pati ikaw double ka, yari ka rin. Double ka, tantado ka. Doble ang sa'yo, parusa sa'yo. Doble. Pa-doble ka eh. Kala ninyo ganun-ganun lang ginawa ninyo sa Pilipinas. Animal kayo. Sinetback nyo yung Pilipinas. Sinetback nyo. Sipin nyo na baon. Sino ngayon magbabayad ng utang na yon? Sino? 19 trillion. Pinagmulan nyo, 12 trillion. Naging 19 trillion na. By the end of your term, magiging 22 trillion. Ina nyo. 10 trillion. Binaon nyo sa ganun, tapos nun, ninakaw nyo pa. Hanip kayo. Ano yung major infrastructure na ipapakita ninyo? Hindi naman nagka-COVID. Tapos ipipilit ninyong dungisan ang Inday Sara. Ayan, baka sabi-sip-sip ako, hindi. Pilitin yung masamayin yung mga tao, pati yung mga sumusuporta. Mawalang niyain ninyo. Ginagamit ninyo ang kapangyarihan ninyo. Alam nyong mali. Alam nyong mali. Huwag nyo kaming gaguhin. Alam nyong mali. Kami alam namin mali. That's why we will rise up and make corrections. I don't care kung ayaw walang pakialam yung ibang Pilipino. I don't care. Kayo mga Pilipinong walang pakialam. Makikinabang pa rin kayo pagka nabago yung Pilipinas. Kayong mga Pilipinong lalaban sa mga Pilipinong matitino, natatayo. Kayo may kalalagyan. Animal kayo. You want to divide the country? Let's divide the country. O, diyan kayo lahat sa Luzon. Visayas, Mindanao, humiwalay. Gusto nyo ganon? You will not survive. Wala kayo. Nanonood lang yung Visayas at Mindanao, sa totoo lang. Nanonood lang. Naghihintay lang sila ng merong matapang-tapang dyan na mambubwisit ba? Yun ang karapat-dapat sa inyo. Kayong mga walang ya kayo. Ninakawan nyo kami. Inabusin nyo yung pwesto nyo. Ginastusan namin kayo, mga hayop kayo. Ginagastusan namin kayo. Kada buwan, ginagastusan namin kayo. Yung kapritsyo ninyo. Naghihirap ang taong bayan. And you have nothing to show for. And you are not even attempting. There is no attempt to make the Filipino live better lives. Papasok na naman tagulan. Anong preparasyon ninyo? Na-correct nyo ba yung mga flood control na yan? Wala nga nakakulong eh. And here we are, stuck with the president. And we don't even know if that's the true president, kung nasa freezer na, dedo na, patay na, o kaya naghihingalo. Although our reports that we've been receiving is naka-freezer.
And then, yung nandyan pa arte-arting presidente, animal ka. Putyang mamalasing ka talaga sa amin. Mamalasing ka talaga. Animal ka. Patayo-tayo ka. Patalon-talon ka pa dyan. Jumping jacks ka. Gago ka. Alam mong mali. Alam mong wala na. Tapos panggap-panggap ka. Magkano tinatanggap mo? Tangina ninyo, hayop kayo. Sana nakikinig ka ngayon. Matakot kayo sa amin. Tangina nyo, alis kayo. Huhulihin namin kayo. At kahit saan kayong sulok ng mundo, hahanapin namin kayo. Punta kayo ng impyerno, magpapadala kami ng tao sa impyerno. Tangina nyo, hayop kayo. Para doon pa lang. Walang niya kayo. Hindi kasi walang kapatawaran yung ginagawa ninyo eh. Kaya yung simbahan, ay mga Katolik, yung simbahan, tumabi muna kayo. No? Para wala tayong away-away, ano? Huwag niyong gamitin yung pagiging Katoliko ninyo, yung pagiging pari ninyo na malapit kayo sa Diyos. Hindi kayo malapit sa Diyos. Tangina ninyo, hayop kayo. Hindi porke kayo mga pare, matitino kayo. No! Mga nahaya, you have failed to serve your flock. Eh, kaya dami magnanakaw. Daming walang pake sa bansa natin. And here you are kung ano-ano kayo. Tapos mangungumpanya pa kayo. You know, the country is in complete disarray eh. Wala sa kamata yung bansa natin, sa totoo lang. Ramdam na ramdam mo eh. Walang, hindi matino eh, yung nangyayari. Dog is dog. Kinakain yung, kung konti na lang yun, kakainin pa eh. Kung ibubuli ka eh, ng mga nasa kapangyarihan, PNP, lumagay kayo sa tamang hulog. Hulog at para hindi kayo malasin. Huwag nyo kaming tatakutin. NBI, Department of Justice, etc., lahat kayo. DILG, huwag nyo kaming tatakutin. Kayong matakot sa amin. Kami ang nasa katuwiran. Kayong wala. Magpakumbaba kayo, mga animal kayo. Magpakumbaba kayo. Malinaw na malinaw. We, the sovereign Filipino people. Malinaw na malinaw yon. Lahat kayo, andyan dahil sa amin. Respetuhin yung taong bayan. Tatakutin nyo pa kami. You want a full-blown revolution in your hands? Huwag nyo kami tinatakot, ha? Ganito na lang kayo, ganito na lang. Aapaw na. Pagka umapaw yan, hindi nyo mapipigil yung mob. And we will authorize the mob. We will let them. Hindi namin sila pipigilan. Gusto nilang patayin kayo, patayin kayo. Harap-harapan, sa galit. Sunugin kayo, sunugin kayo. Pugutan kayo na ulo, pugutan kayo na ulo. And that is justice. Instant justice. Bakit sa tingin nyo, biro-biro yung ginawa nyo? May mga namamatay na Pilipino. Sa tingin nyo, biro yon. Yung ginawa ninyong malangya kayo, tas kayo marangya yung ginawa ninyo, yung buhay ninyo. Magputragis kayo, magbabayad kayo, magkano yung kinain ninyo? Sino dyan yung nagbayad? 700,000? Putang ninyo, hayop kayo. Mga pamilya ng mga politiko. Meron dyan yung mga politiko, 120,000 yung bill. Mantalang ang Pilipino, 100 piso. Putaragis kayo, hanip kayo. Mayroon kayong bahay, may mansyon kayo sa Forbes Park. Hindi lang isa. Abutin pa, 8, 10, ganon. May mga kondo kayo, meron kayong mga properties abroad. Tapos kung asta kayo, akala nyo, ang lilinis ninyo, mga animal kayo. Huwag kayo magmamalinis. Senator, Congressman, Resolution 10, hindi namin nakakalimutan yon. Resolution number 10. Nagsimula kayo dyan, mahirap. Wala. Ngayon, ang yayaman nyo na. Mga animal kayo. Hindi. Ang dapat anyone who wants to attempt to join government, no? A fair warning, anyone who wants to attempt to join government service, barangay captain, pataas hanggang presidente. Para sa lahat na to.
Let it be a warning. I hope that somehow we will be able to install a tradition na pag kami ganyan talaga, na mag-attempt kayong magsiservisyo pero nanakawan nyo lang, kukurapin nyo, abusuin nyo yung mga kapangyarihan nyo. In my book, it won't happen again. And make sure it won't happen again. Mga animal kayo. Standard. Gusto nyo standard ng ni Kadado? Ha? Tanungin yung mga nakaabot sa akin sa academy kung gaano ko kamagan. Alam niyo ibig sabihin ng magan? Ultimo tactical officer, napapahansback nga eh. Pag ako nanite. Pag sinabi kong brace up, buong cadet corps eh. Mag-brace up eh. Pati tactical officer, yung officer in charge eh. Serious eh. Hindi nangyari, hindi na maganda to eh. Among PMAers, mga kabalyero, no? Why have we allowed this to happen? Why are we allowing it to happen? Iba dyan, salita-salita na kala mong mga malilinis eh. Kala nyo wala kayong mga sabit eh. Kung alam nyo may sabit kayo, wag na lang kayo magsalita. Tumahimik na lang kayo. Yung magsasalita pa kayo, dedepensahan nyo pa yung mga putang ina mga walang niya sa gobyerno. Doble-doble yung kasalanan nyo. Ay, kung magsalita kayo, kala nyo, dilinis ninyo. Alam naman sa serbisyo, alam naman kung ano yung naging ano ninyo. Ako, hanapan nyo ako ng butas. Sorry, malis ako ng maga eh. Nabuisit ako eh. Kung di ako malis ng umaga, kung ako ngayon 4-star ako, chief of staff ako, retired, pumunta yun eh, matagal na akong sumagasa dyan eh. Ayan, nakanto ako. Sayang yung... Ano ba kayo? Alam niyong mali yung ginagawa, dedepensahan niyo pa yung mga walang niya. Tapos si plastic kayo, okay na okay ang presidente. Sino? Yung double? O yung nasa kabaong? Yung nasa freezer? Alam niyo yung nangyayari naman eh. Pagtatakpan ninyo. Anong klase kayong mga mga opisyal? Anong klase kayong mga tao? Kung magsalita iba, kala mo sumabak sa gera eh. Ang dami ng contribution sa bansa nato eh. Kung magsalita kayo, enjoying din naman kayo sa opisina. At least ako masabi ko eh, nag-edecamp ako eh, nagpapatrolya pa ako eh. Ako lang yata yung ganong edecamp eh. Kasi yung si Canyeso, General Canyeso, a legendary officer at that, a warrior, saan ka nakakita, edecamp ako. Iging, merong positive, may impormasyon. Operate ka. Papatrolya. Nasa Quezon ako. Sipin mo yun. Yung last na topic natin, presidente, kunyari incapacitated, kunyari dedo, and then ngayon double, and then kunyari napatunayan na, or somewhere along the line, it happens na tumayo si Inday Sara, gets sworn in. Siya na ang presidente. Or kunyari hindi tumayo ng Inday Sara kasi ang iniisip niya 2028 kasi yung announcement, yung pronouncement, tatakbo ng presidente sa 2028. Tapos nagmi-meeting na inaano na nila yung kanilang mass-based support, yung kanilang organization, yung kanilang mga kandidato. Malayo pa yung 2028. So yun nga, yung vlog ko na huli, what do we do 2026 to 2028? So, yan. Anong gagawin natin? So, pwede ba 2026 na isipin natin, wag muna yung 2028. Request lang naman. Somebody has to say it eh. Kung lahat, Madam President, nakaano sa'yo, Duterte!
Duterte! Inday, inday. Babaw. Yes, ma'am. Kung lahat ang gaganon, wala magsabi sa'yo na, teka, anong ginagawa nyo? 2020, nalayo pa nun. Solvein na natin yung crisis natin ngayon. Oh, may chismis na, hindi chismis may intel na yung presidente kleng-kleng bang-bang na, nasa freezer. At analysis-wise, tignan nyo yung lumalabas ngayon Marcos, na nabawasan yung paglabas, ano? Something's wrong. Nabawasan Parang na ano lang, nahalata nila. Sinusubo sa atin yung peke, si 001. Diba? Anak ng putya. Matangkad no? Matangkad. Si Richard Gomez, 6'1". Siya, si Recto, parang 5'11". Si BBM, 5'5". Kaya kung titignan niyo yung mga litaw-litaw, iniiwasan nila ngayon yung masyatan siya na may comparison ng height. Kita nila yung mali nila Kasi lumabas yung 001 natin Double O. Double Inamin naman ni Bongbong Marcos yun noon, may ka-double siya. Ano ba kayo? Hindi yung tenga, yung earlobe, di ba? Earlobe niya. Tapos doon, Kaya, ang andon, actions ninyo Malacanang may problema rin. 4 na taon yan hindi pumapayag ng hair follicle drug test. Ayaw niya patulan Bigla kayo papayag ngayon. So something fishy. Bakit? Kasi alam nyo magne-negative Kasi yung nakaupo dyan, alam nyo negative, hindi bangag. So para sigurado, tingnan natin yung DNA. Tingnan natin yung fingerprint, tingnan natin dental record, tingnan natin yung height. Papirmahin nyo, Marcos. Okay, pasalitain ninyo. Pasalitain nyo, 30 minutes, ang oras. Tingnan nyo kung hindi magningiwi. Ganun. Hindi kaya mabubulol ba? Tingnan natin kung Because kung nag-acting lang yan, lilitaw And I still believe na he's a fake. Yun nandyan yan. At kung hindi mo makikita yung may mga kulukulubot at yung mga bangag-bangag, nakakamiss ka na bangag nakakamiss ka. Yung mga dep. Oh. Kaya ngayon na tayo, nagtanim na tayo para harvestin na natin ngayon.